Matapos ang mapangahas na hakbang ng China sa West Philippine Sea, sa ginagawa nitong pangaras sa mga dayuhan at sa mga mangingisda nating kababayang Pilipino, ay nag-iwan ito ng takot at pangamba sa kanila na baka isang araw sa muli nilang paglaot ay muli na naman silang itataboy at pagbabantaan ng mahukpong pandagat ng China. Nalabag na sa karapatang pantao ng saligyang batas ng ating bansa at sa buong mundo. Ang pagiging agresibo ng China ay malinaw na sa isipan nating mga Pilipino. Ang intensyon nito na isa sa mga dahilan kung bakit pilit nitong inaangkin ng West Philippine Sea, lalong-lalo na ang mga isla na nakapaligid nito kahit alam naman nila na ito'y sakop mismo sa teritoryo ng pagmamayari ng ating bansa. Ito ay nagumpisa mula nang magkaroon ng mga oil exploration ng mga eksperto sa West Philippine Sea, kung saan ay natuklasan nila ng nasabing lugar ay mayroong mga deposito ng langis na hindi pa nagagamit na tinatayang nagkakahalaga ng $26.3 trillion. Ang mga deposito ng langis na ito ay karamihan ay matatagpuan sa pinagtatalunang hanay ng mga isla ng Spratlys at ang pinakamalaki sa lahat ay matatagpuan sa Reed Bank o Recto Bank. Kaya sa video na ito, amigo, ay tuklasin at alamin natin kung gaano nga ba kalaki ang deposito ng langis at gas na matatagpuan sa Reed Bank at gaano nga ba ito kahalaga sa ating bansa. Sa mga ginawang seismic survey noon ay sinasad nito na ang Reed Bank ay mayaman sa mga deposito ng langis at gas, ngunit bahagyang natap ang mga ito dahil sa mga pinagtatalo ng claim mula sa iba't ibang bansa, lalong-lalo na sa People's Republic of China. Ang lugar ng Reed Bank ay binubuo ng dalawang main heights na tinutukoy bilang North Bank at South Bank na pinag-iiwalay ng isang mas malalim na lugar. Ang paggalugad sa lugar ay nagsimula noong 1970. At noong 1976 ay natuklasan ang gas sa struktura ng Sampaguita, kasunod ang pagbabarena ng isang balon. Sinunda naman ito ng ikalawang balon noong 1978, ang Sampaguita 2, na nakitaan ang gas sa ilalim nito ngunit hindi sinubukan. Hanggang sa nasunda naman ito ng ikatlong balon noong 1982, ang Sampaguita 3. Ngunit nabigo itong maabot ang target ng pagbabarena at ang resulta ay inabandona na lang ito. Sa kabuuan ay 3 balon na ang na-drill hanggang sa kasalukuyan at lahat ay matatagpuan sa timog kanlurang dulo ng struktura ng Sampaguita na bahagi ng konsesyon ng Department of Energy sa ilalim ng Service Contract No. 72 kung saan ang nasabing lugar ay tinatayang naglalaman ng reserbang gas na 3.4 trillion cubic feet at may potensyal na pagtaas sa 20 trillion cubic feet. Higit pa ang mga ito upang palayain ang ating bansa mula sa mga utang at tanikala ng kahirapan. At kapag natap na ang mga deposito ng langis ay magiging exporter na ng nasabing produkto ang Pilipinas dahil hindi na kailangan magangkat pa ng mamahaling langis ang ating bansa dahil ito na ang magbibigay sagot sa walang tigil na pagtaas ang presyo ng gasolina sa pandaigdigang merkado. Gayon pa man, ang napakalaking deposito ng langis ay nakakuha ng atensyon sa ibang mga bansa tulad ng China at Estados Unidos na humantong sa pagiging agresibo sa pagtatayo ng mga infrastruktura sa Spratlys upang maangkin ang mga pinagtatalunang hanay ng mga isla na inaangkin ng Pilipinas, Brunei, Malaysia at Vietnam. Naayon naman sa ulat ng Ministry ng Geology at Mineral Resources ng China na ang mga deposito ng langis sa Spratlys ay maaaring umabot sa 17.1 bilyong bariles. Ito ay higit sa 13 bilyong bariles sa mga deposito ng langis ng bansang Kuwait na isa sa mga nangungunang producer ng langis sa mundo. Bilang tugon naman sa pagiging agresibo ng China sa West Philippine Sea, sa pangaras nito sa mamangisdang Pilipino ay minabuti na lang ng Administrasyong Duterte na palakasin ang hukbong sandatahan ng ating bansa sa ilalim ng AFP Modernization Program na kinabibilangan ng pagbili ng mga makabagong kagamitan sa ating armed forces tulad ng mga baril, fighter planes, helicopter, tangke at mga barkong pandigma na siyang poprotekta sa soberanya ng ating bansa. Isinusulong din ng administrasyon ang pagkakaroon ng peace talks at kasunduan sa China na magkaroon na lang ng isang joint development at joint exploration ng mga langis sa pinagagawang teritoryo upang parehong mapakinabangan ng bawat bansa ang nasabing yaman na hindi nahantong sa digmaan. Matatandang nagsimula ang pag-uusap ng Pilipinas at China noong 2018 matapos lagdaan ang Memorandum of Understanding on Cooperation on Oil and Gas Development na lumikha ng balangkas para sa negosasyon sa Joint Oil and Gas Exploration sa West Philippine Sea.
Ang kasunduan ay tila isang pambihirang tagumpay sa matagalang namumong maritime dispute sa pagitan ng dalawang bansa. Mula nang tumanggi ang Beijing na kilalanin ang 2016 arbitral ruling na nagkansila ng 9-line claim ito sa halos buong South China Sea. Subalit noong Hunyo 2022 ay kumalas na ang Pilipinas sa pagkikipag-usap sa China tungkol sa joint exploration sa West Philippine Sea. 3 buwan matapos muling suspindihin ng Department of Energy ang drilling activities sa Recto Bank noong Marso dahil sa panggigipit ng China sa mga survey vessel na inupahan ng mga service contractor. Ang paliwanag naman ng gobyerno sa desisyon nito na ihinto na pag-uusap sa joint exploration ay ito ay dahil na rin sa 3 taon na nakalipas at hindi pa natin nakamit ang layunin na mag-develop ng mga bagong mapagkukunan ng langis at gas na napakahalaga para sa Pilipinas. Ang nasabing Memorandum of Understanding ay pinapaubayan na ni dating Pangulong Duterte sa administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos na siyang magpapatuloy sa talakayan at negosasyon sa nasabing kasunduan upang may sakatuparan na ito sa lalong madaling panahon para maiwasan na magkaroon ng krisis sa enerhiya dito sa ating bansa, lalo na't nalalapit ng maubos ang gas reserves na malampaya sa taong 2027. Nakahanda naman ang China na makipagtulungan sa bagong gobyerno ng Pilipinas upang isulong ang negosasyon sa magkasanib na pagunlad at magsikap na gumawa ng mahalagang hakbang upang makapaghatid ng mga nasasalat na benepisyo sa parehong mga bansa at mamamayan. Dahil para sa kanila, na ang magkasanib na pagunlad ay ang tamang paraan tungo sa isang solusyon sa magkakapatong na pagangkin ng dalawang bansa sa pinagtatalunang karagatan. Sa ngayon, amigo, ang lahat ng mga drilling activities sa West Philippine Sea ay kasalukuyan pang sinuspinde ng Department of Energy sa bisa na rin ng utos ni Pangulong Rodrigo Duterte. At naghihintay pa ito ng go signal mula sa Security, Justice and Peace Coordinating Cluster na binanggit ang political, diplomatic at national security implications ng anumang aktibidad sa West Philippine Sea. At hindi malinaw kung alisin ang suspension anumang oras sa lalong madaling panahon. At anumang mga susunod na hakbang na gagawin sa West Philippine Sea ay magdedepende at nakasalalay na ito sa magiging desisyon ni Pangulong Marcos. Amigo, anong masasabi mo sa mga hakbang na ito ng ating gobyerno? Pabor ka ba sa joint exploration ng ating bansa at ng bansang China? Well, comment down your opinion para mapag-usapan natin ang iyong salubin ukol dito. Well, kung nagustuhan mo ang istoryang ito, amigo, at kung bago ka pa lang sa aking channel, ay huwag mo naman kalimutang i-like ang video na ito at i-click mo na rin ang subscribe at bell button nang sa ganon ay ma-update ka pa sa aking mga bagong videos na i-upload. Maraming salamat, amigo!